Hello mga ka-teammates and welcome back. Kanina meron akong pasyente pumunta sa akin, nagpakonsulta. Nagluto daw siya ng kanin sa kaldero at hindi niya napansin na meron daw kalawang. So yun, nakain daw niya yung kalawang. So ang concern niya, Doc, magkakatetano ba ako nung nakain ko yung kalawang? Okay, so relax. Ang straightforward na sagot dyan ay hindi naman. Maliban na lang kung meron siyang organismo na kasama doon, which is called the Clostridium tetani, na siya ang nagkukos ng tetanus. So hindi yung kalawang o rust ang nagkukos ng tetanus, kundi yung kasama niya o naninirahan sa kanyang organismo, which is the Clostridium tetani, that will cause tetanus. Alam niyo ba, yung katawan natin, isang importanteng sangkap ng ating katawan ay yung iron or bakal na tinatawag natin. Ang kalawang is the oxidized form of bakal, na hanginan na bakal, or it is the oxidized form of iron. In our body, sa ating katawan, ang iron ay napaka-importanteng mineral kasi nagsisilbi sila itong taga-karga o taga-transport ng oxygen sa ating katawan, katulad ng hemoglobin. Sila yung nagdadala ng hangin or oxygen papunta sa iba't ibang parte ng katawan natin. Pati na yung myoglobin, which is yun nakikita naman sa mga muscles, ganun pa rin. Ang trabaho nila is mag-transport ng hangin papunta sa mga cellular or cells natin. Iron is a very important component ng mga hormones ng ating katawan, in which itong mga hormones naman ang nagsisilbing chemical para sa metabolismo ng ating katawan. Okay, so balik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina na matetetano ba? Okay, sabi ko nga, hindi yung kalawang ang magkukos ng tetano, kundi yung organismong daladala niya, which is yung Clostridium tetani. Ang pinamamakayan kasi ng mga Clostridium tetani ay yung maduduming lugar or mga bagay-bagay katulad ng lupa, dumi ng hayop, dumi ng tao, no? In which usually yung mga bakal ay nakikita naman natin yan na kung saan-saan nakadapo. At ina-expect natin, baka may organismong nabuhay doon sa kalawang na yon, kaya magkakatetano ka. So natalas may sugat-sugat ka sa gilagid, sa dila, o sa bunganga, doon possible na pasukan ng microbium Clostridium tetani. Pero kung wala naman at mai-ingest mo lang, malulunok mo lang, hindi magiging magandang lugar para mamuhay yung organismo na yon, kasi ang ating sikmura ay napaka-acidic yan. So hindi mabubuhay yung organismo. Pangalawa, kung makalagpas man siya doon sa ating sikmura at pupunta siya sa bituka, ang bituka ay punong-puno ng hangin yan. Yung nalulunok nating hangin, punong-puno ng hangin. Ayaw na ayaw ng organismo Clostridium tetani ang oxygen or mahangin na bagay, kaya hindi siya mabubuhay dyan sa loob ng inyong bituka. Pangatlo, marami ding ibang organismo na nandyan na magiging kalaban nila sa kanilang teritoryo. Hindi nila kakayaning mabuhay. Okay? Hindi nila kayang talunin yung mga organismo na nandun sa tiyan. At panghuli, since ginamit mong pangluto yon, yung kalawang doon sa kaldero ay napakaluan na o napainitan na, at ine-expect na natin na namatay na ng mikrobyo, kung sakali mang merong mikrobyo doon. Nung nalunok mo siya, sterile na siya, or ibig sabihin, wala ng organismo na nabubuhay doon. Kaya relax. Kung ang tanong mo ay magkakatetano ka ba? Hindi naman. Not necessarily. Ang rust is associated but not the causative, o hindi siya dahilan ng pagkakatetano. So, additional tip, kahit hindi bakal ang nakasugat sa inyo, kunyari, kahit plastic yan, bubog, mga kahoy, no, na nakasalugsog sa inyo, mag-aring nagdadala ito ng organismong Clostridium tetani at magiging sanhi pa rin ng tetanus kung makakasugat sa inyo. Kaya, para maging safe, dapat i-update ninyo yung anti-tetanus vaccine ninyo, so that at any instance na magkaroon kayo ng disgrasya, mas kalpante tayo na meron ka ng proteksyon laban sa tetanus. So hanggang dito lang mga ka-teammates. See you next time. Bye!